Magluto ako ngayon guys ng dinner namin ni Talia. Ang aming dinner ay patatas. Patatas kami guys kasi tira nung nagbaon kanina. Pinabaunan ko kasi yung asawa ko eh. Tapos ito naman ang ulam namin. Shot cracker yun guys. Parang meatball sa atin. Pero malalaki. Have a good day. Ito guys, nag-shot kami kagabi. Red wine. Ito sabi, masarap daw itong red wine na to. Ano daw siya? Sweet daw siya. Matapang siya. Hindi ko talaga kaya din. Kahit na sabihin nilang masarap. Pero ito daw mild lang. Matapang ko rin. Dalawang zip lang ako kahapon guys. Dalawang zip lang ako kahapon ng red wine na sabi masarap daw. Matamis. Medyo matamis naman siya. Lasang grapes. Pero may ano talaga siya. May, nananapak talaga siya. So yun. Nakadalawang ano lang ako. Tapos ang sarap ng tulog ko. Parang mag red wine na siguro ako nito gabi-gabi. Ayan guys. Patayin ko na muna to. So, luto na ang aming dinner. Ayan siya. Sarap. Sarap. Hindi na ako gumawa ng sauce kasi may pineapple. May juice naman siya yung pineapple. Diba? Yan. Kain na kami ni Baby T. Bakay-bakay talaga ang feeling ni Baby T. Wow! So warm, so warm. Is it good? Delicious? Yeah! Ay, naku, may bisita. Aw. Nabulugan yung pa ako. Masarap siya guys. Kahit na walang sauce. Kasi dapat talaga may sauce to eh. Pero di ako nagluto ng sauce. Mukbang tayo guys. Chocolate. Mga video ko dapat guys pang mukbang. Dali, I guess ako. So do you have video? Mama. Can you go eat? Do our Alena har. Mukbang. Wrong remote control. Open the blinds and maybe we're gonna see some stars out today. He's scared. Haha, I love these videos. Buti lang guys. Are coolly drawn. Mahilig talaga ako sa gulay. Tsaka sa fruits nung nasa Pinas pa ako. Kaya like big girls, itty bitty girls, Mississippi girls. hindi masyadong malaking adjustment sa food. With the sundress, what's a nail strap? Get in one dress, just a bit weird, with a cute face. I don't discriminate, come on get a taste. Pero nung bago lang ako dito sa Norway, ang liver spread nila is hindi katulad ng liver spread sa atin. Nung una hindi ko siya makain, pero ngayon nakakain ko na. Tapos dati yung kape, 3-in-1 talaga yung coffee ko. Pero ngayon, black coffee na ako guys. Walang sugar, walang cream. Dati, black coffee with cream. Ngayon, wala na talaga. Black coffee na lang. So, yung ibig sabihin niya, ganun talaga pagpatanda ng patanda. Pagbata pa, 3-in-1. Tapos pagka nagkakaedad ka na, nag-cream na lang, wala na sugar. Tapos pag matanda ka na talaga, kape na lang. Katulad ko, kape na lang. May message share pala ako sa inyo guys.
Since nagmumukbang din naman ako. Para may ma-share ako sa inyo. Soccer game. Kahit paano. May kapulutan kayo baka sakali. Kasi ganito yun guys. Distracted and stolen. Bago lang ako dito. Lagi ako nagkakasakit. Ang dahilan is Creepy teacher. sa Pinas, palagi ako nagmi-milk. Madalas ako nagmi-milk, nagkeso, lahat. Pagdating dito guys, iba yung product nila, yung dairy products dito, iba sa tiyan ko. So, lahat ng milk ko is lactose free. And then, taliya ikisuhoy. Di kan ikihoy ramay eh. Mama. Kan jo bari halit minra. Mama. Ay, I will go it. Iskal go it dar, ha? Agree? Mario Cap. Iskal ornalit. Mariha N. Mariha N. Isa. N upa. Okay. Mari N. Sonya. I'm on vacation every single day because I love my occupation. Dar, okay? So, ayun nga guys. Nung nasa Pinas ako, lahat na ng dairy products okay sa akin. Pagdating dito, hindi na palagi na ako nagkakasakit. Kasi yung tiyan ko, nagbago yung ng tiyan ko sa dairy products. Ayaw na niya. Kailangan lactose free. Pati yung keso, lactose free dapat. Tapos, bukod pa doon, kasi nga nagkaroon akong problema sa tiyan na hanggang ngayon hindi nasusolusyonan. Kasi yung doktor, yung tumingin sa akin, walang nakakagamot sa akin. Tapos ang iba sinasabi, nasa utak ko na lang daw yung sakit ko. Unang reason nun is stress. Pangalawa, akala ko dati, na may nagpayo kasi sa akin na pagising sa umaga, inom ka na agad ng tubig. Isang baso lang kaya kong inumin tuwing umaga. Para daw maging maayos yung tiyan. Hindi siya guys, nagiging maayos guys. Tapos may ako sa Facebook na doktor na bago lang siya na nakikita ko sa Facebook. Ang sabi niya, pag may acid reflux ka daw, is maganda yung, or mayroon kang parang taba sa abdo ba yun? Parang ganun. Basta hindi ko na matandaan kung sino doktor yung nagsabi. Sabi niya, na umaga, pagising mo sa umaga, uminom ka agad ng mainit na kape. Yung kape na plain lang. Yung kape lang talaga, yung walang cream, walang sugar. Plain black coffee lang. Especially brewed coffee. Mas okay daw yun. So, ganun ang ginagawa ko na ngayon, guys. Awa ng Diyos. Na yung tiyan ko. Kumalma na siya. Hindi na siya masyadong sinusumpong. Kumalma siya. So hindi yun yung sa iba na sinasabi magiinom ng tubig. Hindi siya advisable sa akin. Hindi siya okay sa tiyan ko. Tubig siya umaga. Kahit maligam-gam. Hindi. Lalo na yung tubig na mayroong lemon. Talagang sasakit yung tiyan ko. Sakit talaga as in. Pero yung tiyan ko, hiyang siya sa kape. Naalala ko kasi nung nandun pa ako sa Pinas. Ano pala talaga ako? Kape-kape talaga pala ako. Pagka sa Pinas kasi guys, hinahainan ako ng pagkain ng nanay ko. Ng mama ko. So pagising ko sa umaga, uupo. Tapos hahainan ka ng pagkain. Inuuna ko talaga kape. Hindi talaga ako nagtutubig. So, parang kasing may nagsabi lang na parang maganda yun sa tubig. Kasi nga nagkaroon ako ng problema, di ba sa tiyan. Pero hindi siya, guys. Ngayon nag-ano na ako ng kape. Kape lang talaga. Pero yabuyag ha, awa ng Diyos ha. Sana wala nang kumontra dito sa kape na to. Excuse me. Awa ng Diyos, okay na siya yung yung tiyan ko. Hindi na siya kagaya ng dati na na parang bloated palagi, parang may hangin na, ewan na,
ang hangin, nagpuproduce ng hangin na kung ang pinakamahirap pa doon is hindi mo minsan siya mailabas. Parang nasa loob lang siya, yung gusto mo na siyang iutot, pero hindi mo ka mautot-utot ganun. Ang hirap, sobrang hirap. Pero ngayon, okay na. Tapos, nakaka-normal din ako ng ano sa umaga na. Makain ako, pero ganun. Nagto-toilet na ako sa umaga. Parang nagiging normal na yung ano ko, yung tiyan ko. Pero iwas pa rin ako sa mga dairy products dito. Ayaw ko lang pagbalik ko ng Pinas kung ganun din. Itong apple juice na to guys, sabi nila, ano daw, wag daw iinom. Trivia ulit Trivia ulit. Based on my experience lang to. Ang juice daw is, kung gusto mo magpapayat, huwag ka inom ng juice. Sa akin naman, sa lahat ng juice na iniinom ko is apple juice lang. Uminom din ako ng iba. Pero favorite ko talaga apple juice. Bakit? Kasi, nung buntis ako guys, maselan ako magbuntis kay Talia. As in, dinugo ako ng 3 beses. Kasi bukod sa stress ka, tapos, maano lang ako, magalit lang ako ng konti. Kasi magagalitin ako nung buntis ako eh. Magalit lang ako ng konti, mamaya-maya duduguin na ako. Takot talaga ako na, kaya ayokong lumabas ng kwarto. Kasi ayokong mainis, ayokong mapagod. Kasi pag nagbuhat na ako ng isang bag, katulad ng grocery kami, nagbuhat ako, isang bag lang yun, ang gaan lang nun. Nasa gate pa lang, may bumulwak na, sabi ko, naku, natakot na ako, baka kasi nung first time na nabuntis ako bago si Talia, nakunan na ako. So, kaya nung si Talia, iningatan ko na talaga siya. Ayoko na talaga siyang mawala kasi hindi na ako bata eh. Hindi ako tulad ng dati nung bata pa ako na takbo dito, takbo doon, kahit anong gawin ko, yung hindi talaga nalalaglag yung anak mo, di ba? Nakapit talaga sa ano. Pero pag matanda na kasi, tumawag yung asawa ko. Kaso naputol na loobat siguro. Ayun nga guys. Tapos, mabalik na tayo dun sa kwento, no? Balik tayo sa topic na kung bakit yung apple juice yung favorite ko. Kasi guys, nung buntis ako, bukod sa palagi akong dinudugo, si Talia din, madalas din siya hindi gumagalaw. Akala ko parang, medyo malaki na yung tiyan ko nun eh. Madalas na hindi siya gumagalaw, parang ilang oras siyang hindi gumagalaw. Alam mo, ilang beses kami nagbalik-balik sa ospital. Pero ang huling namin sa ospital, pinapainom ako palagi ng apple juice. Pagka hindi daw gumagalaw, inom daw ng apple juice. Effective siya. Sa mga buntis na natatakot kayo baka hindi na gumagalaw yung tiyan nyo, inom kayo apple juice. Pagkata inom ko ng apple juice si Talia, biglang gumagalaw. Ganyan siya. Kaya paglabas, kala mo kit-kit. Kasi siya, nung buntis ako, hindi siya gumagalaw. So, sabi ko kasi may ganun eh, di ba? Na hindi gumagalaw, parang tahimik lang yung bata, tapos malaki na yung tiyan mo. Tapos patay na pala. Simba ko, sabi ko, baka mamaya na to. Kaya tawag talaga kami ng OB. Tapos nung huling-huli ng tawag namin ng OB, talagang pinadala na ako ng ospital. Grabe. Tapos, ayun, ng Diyos, Talia namin, healthy naman siya lumabas. Sinipon lang siya kasi hindi siya dinamitan. Hindi naman kami tinanong kung may damit ba kami. May baong kami damit, isang maleta, pang bata. Hindi dinadamitan, nakadiaper lang. Ay, ang lamig-lamig. Ako nga, nangangatog sa ginaw. Balot na balot ako, tapos siya walang damit. Kaya sinipon siya nung bagong labas. Ngayon, ang Diyos. Okay na si baby T. Ito po tips based on experience and kutsilyo talaga. Si baby T kapag may sakit siya. Dito sa Norway, wala kaming silin. Walang vitamin C. Nahirap ako noon consumption ako. Sabi ko, shit, kung sa Pinas lang to nakabili ka na ng kahit anong vitamins. Wala dito sa pangbata. Kahit magtawag ka ng doktor,
wala silang vitamins na may bibigay sa'yo, vitamin C. Mayroong isang pharmacist. Parang Muslim siya. Babae. Yung itsura niya parang Arab, parang taga-Turkey, ganyan. Pero wala siyang hijab. Wala siyang balot sa Basta yung niya, yung itsura lang niya parang taga doon. Hindi siya talagang purong Norwegian. Sabi niya sa akin, ilan taon yung anak mo? 1-year-old po. Sa 1-year-old, wala kang mabibiling vitamins na Or less than 1-year-old pa lang siya noon. Magwa 1 siguro. Hindi siya makahinga sa Tapos salt, lang yung salt water lang yung ini-spray sa ilong. Tapos ang sabi niya, bumili ka ng paprika. Paprika is bell pepper. Yung red bell pepper ha. Bumili ka ng red bell pepper. Ipapapak mo sa kanya. Huwag mo lutuin, huwag mo ipakain mo siya ng hilaw. Parang fruits lang siya. Parang prutas. Alam mo, mula noon guys, kapag sinisipon siya, bell pepper na lang pinibigay ko sa kanya. Awa ng Diyos. Wala yung vitamins dito. Ang vitamins lang niya, yung gummy bear, yung mayroong vitamin D, ganyan. Kasi lalo na pag winter, kailangan niya yun. Kasi walang araw di ba? Yun lang vitamins niya. Awa ng Diyos, paprika lang yan. Periabo yan. Bell pepper pala. Paprika is bell pepper. So, ayan. Yun din sinabi ko kay Kambal na ibili kay mama. Kasi more, siya, doble daw siya ng vitamin C na nakukuha sa ibang fruits. Mas ma-effective siya. So, ayan guys, may trivia tayo habang kumakain na. Tandaan nyo yung mga sinasabi ko sa inyo, kahit based on experience yan, malaking tulong yan sa mga, hindi naman lahat yan na, kasi depende nga yun sa katawan. Pero based on na experience, si Talia talaga effective sa kanya yung bell pepper. Red bell pepper. Kaya hanggang ngayon, apple juice din yan ng apple juice. Tandaan nyo yung mga sinasabi ko kasi tatanong ko yan sa ating live paraffle. Live paraffle yan ang ipapatrivia question ko. Paunahan ng sagot. So, ang mga makakasagot lang yung nakanood nitong mukbang ko. Stop. Dami pala guys ang mukbang ko. Basta pang trivia. Stop. Yung snacker May ako video. Isa pang trivia guys. Na ako. Matako kasi talaga ako. Pero, dahil nga nagkasarot na ako ng sakit-sakit sa tiyan, diba? Hindi na ako kumakain ng madami siya. Katulad nito. Ngayon lang to siya dumami, pero mga ilang araw na akong hindi kumakain ng madami. Pero lagi-lagi ako kumakain. Kasi naalala ko nung nasa Pinas ako. Kakain ako ng konti. Kunyari, isang platong kanin. Tapos, kakain na ulit ako mamaya. Parang, hindi siya talaga ganun kadami. Parang yung isang cup lang nga yung isang order sa kantin Isang cup lang, liit pa. Konti lang talaga. Ganun lang siya. Tapos, after nun, magmimerienda. Ganun ako sa Pinas. So, ayan guys, ang tiyan ko. Lumulobo. Kumakaway. Alam niyo guys, sexy ako pag hindi ako kumakain. Pero pag kumain ako, lobo agad yan. Isang kainan mo pa lang, lobo agad. Sumabalik ka sa topic. Sorry, tumawag asawa ko. So, ginagaya ko na ngayon yung katulad sa Pinas na unti-unti yung kain. So, ngayon tinry ko siya. Kung mauubos ko ba to, hindi ko na siya maubos. So, mamaya na to ulit. Pag nagutom ako ulit. Ganun na ako, guys. Hindi na ako nagkakain ng dami. Dati, kayang-kaya ko ito ubusin.
Sabi nga ng asawa ko, mas malakas pa ako kumain sa kanya. So, isa rin yun sa reason siguro kaya nagkakaroon ako ng sakit sa tiyan kasi hindi ako ganun kumain dati nung dalaga. Nung nasa Pinas pa ako. Nung dalagang ina pa ako. Pag kumain ako dati doon unti-unti. Pero palagi akong kumakain. Hindi ako nagda-diet dati. Palagi may rice. Pero may time na gusto kong kinakain is salad talaga. Pumupunta pa ako ng KFC. Parang nag-crave ako palagi sa salad. Kaya nung nandito ako, tuwang-tuwa ako, yes. Kasi ang mahal ng salad sa Pinas. Yes, sabi ko. Buti dito may salad na ano. Tapos dito naman, ang namimiss ko naman is rice. Baliktad. Kasi, bihira na lang ako mag-rice. Lalo na nung nag-no-rice ako. may interview naman. Nung nag-no-rice ako kasi nga sobrang taba ko kay Talia. No? Pero nung sumubrang payat naman ako yung naging ganun na yung mukha ko. Sabi ng asawa ko, hindi na sa'yo bagay ng payat kasi matanda ka na. So, nag-rice ako ulit. Nung nag-rice ako ulit, lumobo na naman ako. So, ngayon, unti-unti na naman ang kain ko. Mamma, har du sett min shirt hvor de har satt klippe? Försöker ni kanske? Nej. Jag har sett det på sängen. På sängen. På sengen? Er det sant? So, ayun lang guys ha. Since hanggang dito na lang ang ating mukbang. Kasi nga, hindi ko siya uubusin. So, tingnan natin kung may part 2 tayo mamaya. Nandito na lang muna. Thank you so much for watching sa ating mukbang. Sa mga nanonood, alam nyo na ang sagot sa trivia question natin. Sa susunod na live raffle natin. You know. Bye-bye! You know. I do not. Got that yummy, that yum.